Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Sa draft class nila Luka Doncic ay mabilis na umarangkada ang career ni Luka sa NBA. Napunta sa kanyang Rookie of the Year award. Second year niya pa lamang sa liga ay All-NBA first team member na siya at top 5 finisher sa MVP race. Nag-average na nga kaagad siya ng 28.8 points, 9.4 rebounds, and 8.8 assists per game. Stats nga yan na pang MVP ng isang player na nasa kanyang pangalawang taon pa lamang sa NBA. Kaya naman ang expectations ng madami ay darating ang araw na masasama ang kanyang pangalan sa usapan ng greatest of all time. Dahil bukod nga sa kanyang stats ay talagang advanced nga ang kanyang talent level at IQ para sa kanyang batch. At kahit naman ngayon ay talagang kapansin-pansin nga ang kanyang galing at gumagawa pa rin naman siya ng mga MVP numbers. Subalit wala pa rin nga siyang regular season MVP habang ang tulad nga ni Shai Gilgeous-Alexander na kabatch din naman niya sa draft ay may dalawa na at wala pa rin nga siyang singsing hanggang ngayon. Bukod nga sa pag-trade nga ng Mavs kay Luka, isa sa mga pinakamalaking pagkakamali nila ay ang binarat nila si Jalen Bronson noon dahil wala ngang planong umalis si Bronson sa Mavs at talagang nais silang manatili sa team na ito na pangmatagalan. Wala din sa kanyang problema na maging number 2 o number 3 option kay Luka Doncic. At obvious naman na hindi nga issue kay Bronson ang mababang sahod dahil nakita naman natin na tumanggap siya ng $113 million na pay cut upang mapalakas ang team ng Knicks ngayon. Ganun pa man, medyo matindi nga talaga ang offer ng Mavs sa kanya, matindi sa sobrang baba. Kaya naman napilitan siyang lumipat sa Knicks kahit na hindi naman niya ito ginusto. Ganun pa man ay naging blessing in disguise pa nga ito mga kaibigan para kay Bronson. Mas nakabelo nga siya dito at naging superstar siya mga kaibigan. Naging number 1 option at ngayon ay posibleng on the way na siya sa kanyang unang championship. At kung ang listed height niya nga ay 6'1", ay malakas nga ang tsansa niya na may tabla si Isaiah Thomas ng Detroit Pistons noon bilang ang shortest player to win the Finals MVP award. Hindi pa naman tapos ang series nila ng San Antonio Spurs. Subalit matapos nga nilang talunin ng Spurs ng 2 beses sa home court mismo nito, lumakas nga ang tsansa talaga nila na magkampiyon. Dahil ang next 2 games nga ay gaganapin na sa Madison Square Garden na tiyak na kakabingi dahil sa mga fans ng Knicks na talaga namang kakaiba. Ngayon nga si Bronson ay pwede nating masabi na isa na kung hindi man siya ang best American guard sa buong NBA ngayon. Hindi man maganda ang kanyang style of play kung aesthetic ang pag-uusapan, hindi man ito makrossover tulad ni Kyrie Irving o sobrang swabe na shooter na tulad kay Steph Curry, subalit ang kanyang mga fake, footwork, step through at mga angulo ay epektibo talaga. Malaki nga ang tsansa ngayon ni Bronson na sumunod kay SGA bilang ang player na pinangunahan ng kanilang team sa championship sa kanilang draft class. Hindi pa naman huli ang lahat kay Luka. Si Michael Jordan nga ay nagsimulang magkampiyon sa edad na 28 years old at naka-6 pa nga ito mga kaibigan. Kaya naman andun pa din naman ang tsansa niya na makadami. Ano ba masasabi nyo kung sakaling mauuna pa nga si Bronson kay Luka na magkampiyon?